So ayan mga idol, tinanggal ko na yung gulong mga idol. So ang problema pala nito is nag-stack up dito sa harapan. So sa kanan naman mga idol is okay naman. So dito lang sa kaliwa yung naging stack up siya pag nagbibiyahe siya ng malayo. So ngayon mga idol, tatanggalin natin yung piston at saka palitan natin ng o-ring dun sa gitna para hindi mag-stack up. So ito yung babaklasin na. So tanggalin natin yung sa ibaba, Allen wrench, number 8 Allen wrench mga idol. So pagkatapos niyan mga idol, saka natin kukunin yung piston caliper mga idol. So pagkatapos ng tanggal sikwatin natin mga idol. Pagkatapos bumbahin natin yung preno para lumabas yung piston caliper mga idol. Ayan, so malapit na siya matanggal mga idol. So ngayon, natanggalan natin yung banjo bolt na number 14 sa likod para makuha natin yung buong caliper at saka lagyan ng hose ng vice grip para hindi tayo mag-bleeding ng matagal, para hindi tayo maubusan ng brake fluid mga idol. Gamitan na ng vice grip at saka yung pampunas para hindi masugatan yung hose. Ayan, so tanggal na siya. Ayan, tanggalin natin yung caliper housing at saka malapit na siyang lumabas. Ayan, so ipalo natin sa semento. Ayan, palo lang ng palo. So dahan-dahan lang. Ayan, madali lang lalabas mga idol. Ayan mga idol, so kita nyo yung piston mga idol. So sobrang dumi mga idol. So naging stack up siya dahil hindi na mababalik dahil doon sa o-ring. So yung o-ring naman mga idol, papalitan natin yung o-ring niya sa loob doon sa caliper housing niya. Yan dito sa ilalim. Yan. So linisan natin yung piston. So nakita naman natin mga idol. So wala pa man namang gas-gas. So madumi lang yung niya mga idol, yung piston niya. Ayan o. Hindi pa siya mga bulutong-bulutong mga idol, mga butas-butas. So pwede pa siyang ibalik mga idol. Ayan. Linisan natin yung caliper para yung kalawang niya sa loob mawala. So ngayon lagyan natin yung piston caliper ng grasa para malambot natin ipasok doon sa caliper housing niya mga idol. So hindi ko na pinakita sa inyo, bago na yung o-ring sa gitna ng piston caliper housing. Yan lagyan ko ng grasa. Bago na yan mga idol. So ngayon ikakabit natin yung piston. Kailangan may isa maghawak mga idol kasi mahirapan tayo dito kasi yung rubber boots niya ay matigas, kaya kailangan may maghawak sa kabila para may pasok na natin yung piston mga idol. Ayan. So ayan mga idol, pag napasok na yung piston sa rubber boots niya, ayan, pag pumasok na siya, saka natin ipupush yung piston caliper niya. Ayan, kailangan
malambot lang. Ayan, so push lang natin. Ayan, dito. Push lang natin. Yun. Ayan, pumasok na. Ayan. So, ayan mga idol. Ayan. So, okay na siya mga idol. So, ikakabit na natin. So, may bago tayong brake pads. Ayan, bago mga idol. So, yan yung o-ring na pinalitan natin. Ayan, kita nyo mga idol. So, ikabit natin yung caliper bolt o allen bolt. Ayan mga idol. Pagkatapos mga idol, kabit natin yung banjo bolt. Ayan, konektado sa brake fluid. Yung hose niya. Ayan, lagyan natin ng washer. Tapos kabit na natin mga idol. So tapos na natin ikabit lahat. Ayan. So ngayon magbibleeding tayo ngayon mga idol. So start muna tayo. So magbibleeding tayo ngayon mga idol. So ayan mga idol, yung bleeder mga idol is medyo manipis na yung ulo kaya ginamitan natin ng sakit mga idol. Ayan. Ba. Dot. Pagkatapos niyan mga idol is gamitan natin ng kombinasyon para makita natin yung brake fluid niya kung may hangin pa ba mga idol. Ba. Ayan, so kita nyo mga idol, malambot na siya, wala na siyang stock up mga idol. So okay na siya. So pinapak-apakan ko sa may-ari para makita din niya nandoon sa itaas mga idol. So okay na siya mga idol. Kakabit na natin yung gulong mga idol. So yung preno doon is hindi naman malalim, so goods na. Ayan, kahit hindi natin road test, kita naman natin na yung pinalitan lang natin is yung o-ring ng caliper housing. Ayan, yung piston is okay pa. So, yun lang mga idol. Thank you!